ang trabaho nga walay kahumanan nga bisag adlaw-adlawon maura jud gihapon, and I thank you. Bow. Agoy, mura man og naabagay pagbasol gamay. Kay labon lagi kalami sa kakin-kakin sa balkon, unya ming interview ining kaminyoon, charlang. Sabi tao ay, tatlo lang talaga ang papuntahan ng ating life, malalaki man or mababae, lalo na tayo mga girls. O, pag minyo, matigulang dalagang ulay, or magmadri. So, yun talaga ang calling natin. Nasa inyo na kung ano yung inyong tatahakin. Pero ako, syempre, napunta sa kaminyoon, kaya panindigan natin to. So, maayong adlaw na pud ka natong tanan, mga kasilinganan, mga kaparintihan, o mga kahigalaan. Magandang araw sa ating lahat. Hello, hello, hello. For today's video, magluluto tayo ng masarap. Syempre, luto tayo ng masarap. Uy, kay tayo man ang kakain, no? Dapat sarapan talaga. So for today's video, dahil tatawagan ko itong healthy yet naughty recipe. So nakita nyo naman ang aking pork belly na galing pa sa mahiwagang freezer ni my friend, na talagang sobrang tigas, na matigas pa sa aking ulo, kaya akin munang ipinalambot. At while naghihintay tayo na malambot ang ating pork belly, ang kamay ng ina na parang octopus, gagawa naman ng mga gawaing bahay na iba. So ganyan tayo, no? Strike anywhere talaga para matapos lahat ang trabaho. At ayun na nga, medyo lumambot na ang aking pork belly. Gagawa na tayo ng kaniyang sauce kasi mahiwaga ang ating gagawin nito ngayon. Kakaiba siya. So, meron tayong vinegar, meron tayong fish sauce, maglalagay tayo ng black pepper, maglalagay rin tayo dyan ng garlic powder, at brown sugar. Brown sugar kasi medyo malinamnam talaga ang brown sugar. Aminin natin yan. At pambalansi yan ng ating vinegar na maasim. So, hindi na ako naglalagay dito ng asin kasi maalat-alat na ang ating fish sauce. So, ang gagawin ko pala dito, i-marinate ko ito sa ating pork belly. So, gagawin ko pala itong crispy fried pork belly. So, hindi ko siya papalambutin, pakukuluan. Instead, ibibilad ko siya sa araw. So, before ko siya ibilad sa araw, i-marinate muna natin ang ating pork belly sa ginawa kong marination na ganyan. Siguro mga 2 hours or mas maganda ito na overnight para talagang sumiksik ang lasa dun sa ating marinate, no, sa ating pork belly. Ano bang sinasabi ko? Tapos, ayan, sinet aside ko muna yan kasi hindi ko ito ginawa ng overnight. Hindi ko ito ginawa nung the other day. So, same day ko naisip itong recipe na ito. So, 2 hours lang talaga ang ginawa kong marination dito. So, while nihintay natin ang ating pork belly na masarap-sarap na siya sa kanyang marination, so magluluto muna tayo, ipe-prepare muna natin itong ating mga gulay kasi at least or meron tayong healthy na partner ng ating naughty na baboy. Ay, ang laki ng baboy. Ay, grabe, murag mo sud mas TV. So ayun, so nakita nyo naman, gulay siya. So may hint na ba kayo kung anong lulutuin ko dito sa aking gulay? Ako talaga may distinction ako sa aking pagluluto, no? So pag ako'y nagiginisang gulay, normal na mga gulay lang yan, halo-halo din, pero wala akong ampalaya. So pag may ampalaya na ang aking mga gulay, ibig sabihin yan, ito ay pakbit. Ewan ko, ganun talaga kami sa amin ba, na pag nagluluto kami ng pakbit, may ampalaya. Pag ginisang gulay, walang ampalaya. Hindi ko lang alam sa inyo ha, pero ganun kami. So, simple lang ang ating mga panakot dito. Ako talaga hindi naglalagay ng kamatis sa aking mga luto. I don't know. Hindi ako nasanay sa paglagay ng kamatis. So, ito lang talaga ay garlic at bawang lang ang aking ilalagay dyan. Kasi parang napansin ko na parang prone sa panis ang may kamatis. Hindi ko lang alam ha, akin lang pala, hindi ko lang alam kung sa inyo din, pero sa aking obserba parang ganun. So, ang ating sahog ng ating pakbit, syempre, matik ang baboy. So, since na meron tayong talagang naughty talaga tong ating recipe ngayon. So, ayan, ready ko na yung ating mga pork belly para
ibilad natin muna yan sa araw. So, since na ginawa ko ito ng mga alauna, target time ko na ma-harvest yung aking mga yung aking mga binilad na pork belly, mga 5 o'clock. So, meron tayong mga 4 hours ba na pagbilad sa araw para talaga siyang para talagang ma-dry ng konti. So, while waiting sa ating pork belly na ma-dry up, so, start na muna tayo dito sa ating pakbit. So, syempre, matik, gisa talaga yan. Tapos, palambot, gisa din ang baboy. Tapos, ilagay yung mga matitigas na gulay, na kalabasa, at sitaw. Dahil yun talaga ang matagal matawag nito, malambot. So, yan ang pinakauna natin. Tapos, lagyan natin ng tubig. At, syempre, hindi mawawala, hindi magiging pakbit yan kung wala kang bagoong. It's either sa iba, alamang, o yung sa akin, hipon, or uyap in Bisaya. Tapos, sinunod ko kaagad yung ampalaya at itong ating talong kasi medyo matigas siya. Pero, hindi siya kasing tigas nung kalabasa at sitaw. So, ayan. So, since na may bagoong na ako dyan, konting timpla lang ng oyster sauce at yung pampalasang isa kasi maalat na yung ating bagoong alamang. So while na naghihintay natin yung kanina, baliktad-baliktarin din natin ang ating baboy para pantay-pantay na mauga. Oh, 'di ba? Tapos sinunod ko na rin yung ating okra kasi sakto na yung ating sakto na kalata itong ating gulay. O hindi man lata, sakto na. At yan ang pinaka-last ko na ilalagay at finale na talaga yun. Patay na kaagad yun kasi ang sa tabay espiritu ng okra nga at para crunchy ang ating okra. So tapos na ako diyan sa aking pakbit. Minadali ko rin yung aking pakbit, dinudo ko din dyan yung kayo kasi paparating na ang aking baby girl. So ganyan ang aking daily life na nagmamadali din talaga kasi meron akong anak na susunduin sa baba. Ang pa naman kasi nitong school bus, pag walang susundo sa baba, ibabalik nila sa eskwelahan. So talagang hassle yun. So dapat on time ka or ahead of pagdating ng bus, nandun ka na sa para sunduin para hindi hassle ang buhay. O, 'di ba? So after niyan, medyo pahapon na siya. Hinarvest ko na yung aking mga pork bellies na medyo tuyo na. Tapos proceed na kaagad tayo sa ating pagpiprito kasi ito talaga yung nilook forward ng aking baby girl dahil a night pa lang niya na sinabi ko ang aking recipe. Talagang excited siya dahil natikman niya na to ng minsan at talaga namang nagustuhan niya. So try nyo rin kasi masarap talaga siya, crunchy at nagiging roasted yung kanyang nagiging roasted ang kanyang balat at walang tilamsik. At yun talaga yung pinakaano nito. Parang hindi siya buwis-buhay na pagluluto nitong baboy na pinirito kasi 'di ba yung pagkaganito nagpuputok-putok, pero itong ginawa ko silent lang siya, para siyang may silencer. Pero crunchy. Oh, latos-latos ang crunchy. So ayun na nga, natapos na at ang aming tatay ay hindi pa nakauwi dahil siya ay nag-overtime. So kami na lang talaga na aking baby girl at ang kanyang friend ang kakain dahil talaga namang excited ito siya. So, ang video ko pala na ito ay dedicated sa lahat ng mga mothers out there. Tingnan nyo naman ang ating mga ginagawa sa buong araw. Hindi mabasta-basta, diba? So, Happy Mother's Day sa ating lahat. Thank you sa inyo sa pagsubaybay sa aking mga uploads. And I thank you. Love you all. Mama. Mwah!